alam niyo po ba na ang mga bayarin ngayon, no po, ang mga bills, kaya na pong bayaran cashless? Po, do you agree with that? Cashless na po. Di mo na kailangan magdala ng maraming cash. Di mo na kailangan pumila. No po, dahil magsascan ka lang ng QR, cashless na po, cashless transaction. At sino po dito may cellphone? No po, lahat naman po siguro. Amen. No po, sa technology natin, sino po ang may gusto nito? No po, iyan. Wow! Wow, no? GCash, no? Hindi po ako manghihingi. Baka biglang lumabas yung number. Hindi po. No? Pero gusto niyo po ba ito, mga kapatid? Amen. Baka mas malaki pa dyan yung laman ng GCash mo. Wow. Diba? 6 digits, GCash. Sino ba namang may ayaw niyan? Gusto mo yan, kapatid? Gusto ba natin to? Amen. Diba? Kung loloobin ng Panginoon. No? Pero paano kaya tayo magkakaroon ng ganitong halaga ng pera? Paano po kaya? No po? Sige po, mag-isip po tayo. Mapapaisip tayo, paano ba ako magkakaroon ng ganyan? Kapatid, we have choices. No po? We may do the right choice. We may do the wrong choice. At tanong ko po sa inyo, itong choice po ba na to ay right or wrong? Alam niyo po ba yan? Uso po yan ngayon. No po? Pinopromote po yan sa social media. Ang ibang influencers, no po, ina-advertise yan. Ano po ba yan? Scatter. Yan. Isa po yan sa mga online ways to have money. No po? Meron din pong online gambling. No po? Ito po ay right choice. Right choice po ba or wrong choice? Wrong choice. No po? Easy money. No? Sa isang iglap, pwede kang magkaroon ng pera. No? Yung 6 digits kanina, pwede mong ilagay. Pwede maging twice, pwede maging thrice. Pero that's the wrong choice, mga kapatid. Ano ba yung right choice? Sige nga po. Ano bang right choice? Ito po ba? Amen. Yes. No po, yan po ang right choice. No, maging hardworking tayo, paghirapan natin yung blessing, di ba po? At saludo po ako sa mga taong nagpupursige, kagaya po ng mga nasa picture, no po, na nagtatrabaho. Sino po dito nag-work? No, amen. Every day, di ba? We're working, nasa-sacrifice yung time, yung energy, no po, para po to earn money. And that's the right choice, kapatid. That's the right choice. Hindi po mababaliwala yan. Amen po ba doon? Amen. At ngayon po, anong araw ngayon? It's Sunday. Tanong ko po sa inyo, ang Sunday po ba ay rest day nyo? Yes, no po. Ang Sunday ay rest day. Kapag ka rest day, Sunday, ito po ba right choice po ito? Unahin po natin ang pagtulog. Right choice or wrong choice? It's the wrong choice. Of course, walang masama sa pagtulog. Pero mas maganda pag Sunday, unahin natin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya ngayon, kapatid, nasa simbahan ka, you made the right choice. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, you made the right choice. Tama ang desisyon mo, kapatid. Tama ang desisyon natin sa buhay. No po, sama-sama tayong sumamba sa Panginoon. Di po ba ang sarap mag-worship sa Panginoon? Di nyo po ba yun na-experience kanina? Di ba na-experience natin? Ang sarap sumamba sa Panginoon. Grabe, pag Sunday nandito tayo sa church. No po, that's the right choice, kapatid. And sometimes in life, di po pala sometimes, but always, no po, meron tayong choices. In life, we always have to choose. No? In small things or big things, every day, kailangan nating mamili. Do you agree with that? Totoo po, may mga choices tayo sa buhay. Either it's the right choice or the wrong choice. Simple mang bagay yan o komplikado, we need to be firm in our choices. No po? We need to decide what to choose. Pala decision. Sino pong pala decision dito? Oh, baka mamaya, lagi tayong pala desisyon. Mali-mali na pala yung decision natin. At alam niyo po ba, when making choices, sometimes we tend to be not sure or likely to make changes. Ano po? Minsan daw po sa pagpili natin, hindi tayo sigurado, hindi natin alam kung ano yung pipiliin. At minsan din naman po, pag nakapili na tayo, po pwede pang magbago. Naranasan nyo na yun, kapatid? Nakapili ka na, nakapag-decide ka na, ay, teka muna, wag na lang pala yan. No? Ay, sige na nga, yun na lang pala. Na-experience yun na yun, kapatid. No? Walang, walang kasiguraduhan sa buhay. No po? At alam niyo po ba, sa UK, nagkaroon ng research, nagkaroon ng survey, na dito daw po sa mga aspetong ito, maliliit na bagay, simpleng bagay, everyday, nahihirapan ng taong mag-decide o mamili.
37% daw nahihirapan to decide what TV show or film to watch. Totoo po ba yan? Totoo po ba yan? Sino pong kapamilya? Kapuso? Nag-collab na ngayon. Diba? So, nahihirapan tayo mamili. Totoo naman po, minsan dyan pa nauubos. Ano kayang panonoorin ko dito? Hanggang sa, wala na, inantok na. Diba po? 37% what to have to eat. Bro, saan ba tayo kakain? Kahit saan, bro. May ganun ba? Kahit saan. No? Nahihirapan mamili hanggang sa, sige na nga, dyan na lang. Ang hirap mag-decide kasi both parehas kayo, hindi nyo alam kung ano di ba? 29% what to wear. Nauubos ang oras sa pagpili ng damit. No po, alam niyo po, isa ako dyan. No? Ang pagligo, mabilis lang sa akin po natatagalan ako pagpili ng damit. Minsan nasuot ko na, ay teka muna, parang mas maganda yun Na-experience niyo po yun. Diba? Pabago-bago ang isip. 27% whether to buy something new. Pag nagsha-shopping, diba po, whether online, di ba? Uso na ngayon, online shopping Nauubos ang oras, di makapili. Hanggang sa, wag na lang pala. Wala pala akong pera. Ang cash ngayon. Di ba? Ang tao, hirap mag-decide sa buhay. It's hard to choose. Minsan, hindi sigurado, kapatid. At alam niyo po ba, mas maganda na certain tayo when making choices. Tama po ba? It's better to be certain when making our choices. Maigi nang sigurado ka, kapatid. Maigi nang malinaw kung ano yung pipiliin mo. Alam mo kung ano yung pagdedesisyonan mo. Tama po ba? Agree po kayo doon? Yes, amen. No po. It's better to be certain when making our choices. No po. At alam niyo po ba, ang word na to or ang meaning na to, ang ibig sabihin po niyan ay nagiging firm ka sa iyong desisyon. Pwede bang sabihin natin ng malakas? Firm. Firm. Ano ba yung meaning ng firm? Ito daw po isang adjective meaning certain and not likely to change. Sigurado ka sa desisyon mo at hindi na magbabago pa yon. Strong and tight decision, it's firm. Yung palang meaning ng firm. Strong ka, tight ka sa prinsipyo mo sa buhay. Sa pananaw mo, pag sinabi mong yun, talagang paninindigan mo. Strong and tight, not easily moved or shaken. Hindi ka basta-basta mapapabago ng isip. No po? Hindi ka basta-basta masishake doon sa decision mo. Naintindihan po ba natin? Amen. Yan po ang meaning ng firm. At dahil po dyan, yan po ang pag-uusapan natin this morning. Our topic will be stand firm. No po? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, stand firm. Stand firm. Now, pumunta po tayo sa Bible, meron pong isang tao na nanindigan sa kanyang paniniwala. Sino po siya? Siya po si Daniel. And in Daniel chapter 1 verse 8, it says here, "But Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank." No po? Context lang po, background, noong mga panahon po ito, no po, ang hari sa panahon yan ay si King Nebuchadnezzar, no po, sa Babylon. At noong mga time po na yan, siya po, ang kagustuhan niya, ipatawag lahat ng matitipunong kabataang lalaki. Lahat ng binatilyong matalino, good-looking, no po, ipatawag lahat yan at ititrain natin sila para dito sa kaharian natin. Yun po ang background niyan. At isa po si Daniel doon at ang kanyang mga kaibigan. No po, at ang sabi niya, buo ang pag-iisip ko na hindi ko kakainin ang inihain ng hari na yan, ang royal food. Not to defile himself. When we say defile, yun po ay hayaang marumihan ako or maging impure ako dahil dyan. Marungisan. Yun po ang meaning niyan. Choice food or with the wine which he drank. So he sought permission from the commander of the officials that he might not defile himself. Okay? So si Daniel po, naging buo ang kanyang desisyon. He stood firm with his morals. Nag-stand firm po siya. Naging firm yung kanyang choice or decision na hindi ko kakainin yan. Kapatid, sa buhay ba natin, merong mga choice tayo na gano'n? Meron ba tayong mga commitments na tayo'y nagiging firm? Ngayon ba, naiisip mo, meron ba akong mga choice sa buhay na hindi ako naging firm? Meron ba akong mga choice sa buhay na hindi ko sigurado?
Naisip po ba natin? And, alam niyo po, sa buhay natin, kagaya ni Daniel, meron pong choices, no? Ang tanong, are we standing firm on what we believe? Or giving in to what the world offers? No po? Alam niyo po, tayong mga Christians, tayong mga naniniwala sa Diyos, what we believe, no po, is that God exists, no po, and that we have faith. Sino dito may faith? Amen, no? Nagiging firm po ba tayo sa faith natin? Or basta-basta tayo nag-give in sa kung ano ang meron sa mundo, sa kung ano yung nasa harap natin, sa kung ano yung in-offer ng mundo, kahit na ito'y mali na po? No po? Mapapaisip tayo. No po? Do we give in or do we stand firm? No po? At saan po ba madalas nag-give in ang tao? People tend to give in for provision. Po, madalas nawawala na ang prinsipyo ng tao basta sa mga pangangailangan niya. No po, alam niyo po yung kapit sa patalim, di ba po? Alam natin 'yan na sige gagawin ko na kahit masama. Kailangan ko talaga eh. No, desperado ako para makakuha, kailangan namin 'to. Hindi ko na alam ang gagawin kaya kahit ma-compromise yung aking paniniwala o yung aking prinsipyo, gagawin ko kahit mali. No po, ganyan po ang tao. At pangalawa, people tend to give in for pleasure. No po, ano po yung pleasure? Yun po yung mga kagustuhan natin. No po, yun po yung mga dinedesire natin. No po, na minsan ay hindi na nakakalugod sa Diyos. At minsan, ang tao, dahil sa pleasure, po, isinusuko na kung ano yung paniniwala. Nawawala na yung faith. No po, nasasakripisyo ang faith, nako-compromise ang faith ng dahil sa pleasure. Uy, mukhang okay to ah. Siguro naman, pagbibigyan ako ni Lord, isang beses ko lang naman gagawin. Mukhang masaya dyan eh. Ha? Makapunta nga dyan. Di ba po? Nawawala. Hindi nagiging firm. Hindi nagsastand firm. At isa pa po, people tend to give in for pride. Ano po? Ang tao po, may pride. At ayaw po ng Diyos niyan. Let me be clear to you, ayaw ng Diyos ng pride. No po, dahil tayong mga tao, gusto natin nakakalamang tayo lagi. No po. So, para po dyan sa pride na yan, kahit anong morals ang meron tayo, ang faith ko, okay lang kahit mawala na. It's okay to give in. Basta wag lang mawala yung pride ko. Basta manalo lang ako dyan. No? Kahit mali, gagawin ko. Yun po ang nakakalungkot. No po? At meron pong isang personality, no po, politician, ang nagsabi na, ito po, Mayor Vico Soto. No po, teka muna, wag kayong malito. De, joke lang. Diba? Mayor Vico Soto po yan. No po, hindi sapat na magaling ka. Sabi dito, dapat mabuting tao ka. Totoo po yun. Hindi po sapat na magaling ka. Siya po ay nasa recognition ceremony ng mga engineering students ng UP, mga matatalinong bata. No po, sabi niya, hindi sapat yung galing nyo. Hindi sapat na magaling, puro skills ang mahalaga, dapat mabuting tao ka. Amen po ba? Sabi niya, ang tunay na tagumpay, hindi lang yung mataas ang sweldo o kilala ka, kung yumaman ka pero may tinapakan kang iba o galing sa nakaw ang yaman, tagumpay ba talaga yun? No po. Totoo, dahil minsan, ang perspective natin sa success, no po, ay kapag naaabot na natin yung mga kagustuhan natin, yung pangarap natin, no po, nabibili natin yung gusto natin, marami tayong pera, pero ang tinitignan po pala ay yung ways mo, or yung values mo, yung morals mo, kung mabuting tao ka ba o hindi. No po, mahalaga po na mabuti tayo. Mahalaga po na matuwid tayo. No po, mahalaga po na sinusunod natin kung ano yung natututunan natin sa church. Amen po ba doon? Amen. Ano po? And ang tanong po is, ito po, we must stand firm on what we believe. Ano po? Yan po ang marirealize natin dyan. Kailangan natin mag-stand firm. And paano nga ba mag-stand firm? Yan po ang tanong ngayon. Kanina pa po natin sinasabi, maging firm ka, we must stand firm, panindigan mo, tayuan mo. Paano nga ba? Paano po ba tayo makakapag-stand firm? Una na po dyan is, we need to decide. Sabihin natin malakas, decide. Kailangan natin mag-decide, kapatid. No po? Yan ang first step. Tingnan po natin, but Daniel made up his mind. Una pa lang, alam na ni Daniel ang gagawin.
Nasa isip na niya that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank. Ano po? Alam niya na, buo na agad eh. No, ito yung decision niya. No po? So, ikaw kapatid, nare-realize ba natin ngayon kung mali-mali yung decision natin sa buhay? Or kailangan nating mag-decide ng maigi kung ano ba yung tama? Kung ano yung according sa faith ko? No, kailangan nating mag-decide ng firm kung ano yung ayon sa Diyos. No po, si Daniel ganun ang ginawa. And faithfulness, sino dito gusto maging faithful sa Diyos? Amen. No po, it starts with firm decisions. No po, hindi lang decisions eh. Kasi maaaring mag-decide ka, pero hindi ka firm doon. Hindi mo naman paninindigan. Hindi naman natin tatayuan or hindi natin ipagpapatuloy. No po, kailangan firm tayo sa decisions natin. At alam niyo po ba, let me share to you, naalala ko lang nung binabasa ko yung kwento ni Daniel. No po. Ako po, before I entered college, bago po ako mag-first year college, meron akong motto in life. Yan, sinabi ko sa sarili ko. Kasi in-anticipate ko na mag-aaral ako sa Manila, naku, maraming tukso dyan. Maraming temptations, maraming kasalanan, lalo na ako ay youth. No po. Hindi po ganun kadali, no? Pwedeng ako ay magkasala, ma-fall. Ngayon, ito po ang aking sinabi. Sabi ko, this will be my decision. Sabi ko, kahit anong mangyari, hindi ako magbibisyo. Yan. Hindi ako titikim, kahit tikim po. Sabi ko noon sa sarili ko, hindi ko gagawin yon. Kahit ano, bisyo, alak, sigarilyo, ano pa man yan. No po, hindi ko gagawin. At dahil sa decision na yun, gusto ko maging firm nun. Bakit po? Dahil gusto ko ring sundin ang Diyos. Bilang pagsunod sa Kanya, gusto kong gawin yun. No po, gusto kong i-honor siya. And praise God, hanggang ngayon, nagtatrabaho na ako, hindi ko po nagawa. No po, praise God, thank you Lord. No po. At dahil nagsimula po yan sa aking decision na yun. No po. Ikaw ba kapatid ngayon, meron ka bang decision na kailangan mo maging firm? No po. Sa Christian life natin, meron ba tayong choices na kailangan nating panindigan? Because that's the first step. We need to decide. We need to decide. Amen po ba doon? And that's our first point. Pangalawa po, how can we stand firm? Una na po dyan, decide. 4 na D lang po ito. 4 na D. Una po, decide. Second is decline. Ano po? Sabihin po natin ng malakas, decline. So, but Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank. Ano po? Ang ginawa po ni Daniel, he said no. He said no. Alam niyo po, sa buhay natin, kailangan din nating tumanggi sa mga bagay-bagay. Tama po ba? Hindi sa lahat ng oras, i-accept natin or mag-yes tayo. Ano po? Dito sa story, he declined to eat kung ano yung inihain sa kanya. Dahil nag-decide siya na hindi ko hayaang marungisan ako. Hindi ko hayaang mawala yung purity ko dito. So ito ang next move ko. I will say no. Sa buhay po ba natin kapatid, kung tatanungin ko kayo, na-experience nyo na po ba na hindi kayo nakapag-no sa isang bagay? Na-experience nyo na po ba na dahil sa sitwasyon na yon, pwede namang mag-no pero nag-yes ka pa rin. Ito po yung image niyan, just to visualize, just to let you imagine. Para lang po ma-imagine natin yung inihain doon sa sitwasyon na yon ni Daniel. Yan po yung royal food. Ano pong mapapansin natin? Anong makikita natin dito? Wow, gusto niyo po ba yan? Yes, di ba? Kasi parang ang sarap tignan, no? Daming karne. Nagugutom tuloy ako. Nagugutom ba kayo? Baka nagugutom na kayo, ha? Magla-lunch na. Sakto. Pero nung oras po na yan, just to be clear, ayaw po ni Daniel kainin ng royal food na yan. Nagaling sa hari dahil sa paniniwala niya or sa mga sa law nung panahon na yon, maaring ang food na yan ay ginamit para ipang-alay sa Diyos ni King Nebuchadnezzar. Maaring yang pong ginamit para dyan ay unclean animal. So si Daniel, he stood firm with his faith. He stood firm with his morals. At ito po ang ipinopropose niyang kainin. Yan. Wow, makulay ang buhay. Makulay. Ano po yan? Gulay. Gusto niyo po ba yan?
Yes, di ba? Pero ang sabi ni Daniel, 10 days po namin to kakainin. Straight. Kaya po ba natin yon? Walang chicken, walang pork. Gulay, tsaka ano po yan, yung inumin? May juice po ba? Iced tea? Okay sana kung may coke kahit gulay. Pero tubig ang combo. Gulay at tsaka tubig. Ni hindi nga po tayo nakaka 8 to 10. Sino nakaka 8 to 10 glasses a day of water? Amen. No po? Yun. Mabuti po yun sa kalusugan natin. Gulay at tubig. Yan po ang ipinopose ni Daniel. No po? And Daniel denied himself the comforts and pleasures. Kasi pwede namang, sige po, kakainin namin yan. Nandiyan na naman nakaserve na. Ano pa bang choice namin? Kainin na lang namin. Yun ang comfortable way, no po, para doon sa sitwasyon na yun. Maaring sa buhay natin, yan yung mga pleasures, di ba po, yan yung comfort, di ba, na pipiliin natin na, sige, total, andito naman na tayo, niyaya tayo sa inuman, di ba, total, andito naman na tayo, gawin na natin. No? Yes, sige, go ako dyan. Napo, pwede namang mag-no tayo. Di ba? There's always a way out. No po? Laging merong way para umalis po dyan. No po? We can say no, kagaya po ng ginawa nila. At ito pong sitwasyon na to, just to be clear, maaring sila po dyan ay nape-pressure. Kasi, imagine, nasa palasyo sila ng hari. No po, ang kausap nila, official ng hari. No, tauhan ng hari. No po, pero ganun ang ginawa nila. Nag-no pa rin sila. Kapatid, sa gitna ba ng pressure, makakatanggi pa rin tayo? No po, madaling sabihin pero pag andun na tayo, no, mahirap na. No po, that would compromise his faith. No, sana po sa buhay natin, matutunan nating tumanggi. No po, dahil may mga pagkakataon po talaga na mako-compromise yung faith natin. Sana po pag dumating yung time na andun na tayo, no po, we can say no kasi hindi naman ang tao ang piniplease natin, kundi ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Ano po? And saying no to sin is saying yes to God. Kahit na sabihan ka ng KJ, okay lang. No, kahit na sabihan kang lungkot naman ng buhay niyan. Okay pa ba yan? No, kahit na anong sabihin sa'yo, kapatid. No, kahit na nag-no ka sa kanila, ang mahalaga ay sinusunod natin ang Diyos. At nalulugod ang Diyos sa pag-no mo. No po. Kahit na anong sabihin nila, sila Daniel nga, walang pakialam No, maaring sa gitna nun, ipapatay sila kasi hindi sila sumunod. No, ano man ang isip ng hari, di nila alam. Pero nanindigan pa rin sila. Kapatid, we must stand firm by saying no in some moments in our life. Amen po ba doon? Amen. So, next thing po, how can we stand firm? Una po, ano po yung una? We need to decide. Pangalawa po, decline. At ang pangatlo, we need to demonstrate. We need to demonstrate. But Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank. So he sought permission from the commander of the officials that he might not defile himself. Kapatid, kailangan din nating gumalaw. May kailangan din po pala tayong gawin. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, may gagawin ka, kapatid? May gagawin po tayo. Hindi sapat na nagdesisyon lang tayo, nag-no tayo, pero gagawin pa rin natin. No po? Kailangan panindigan natin kung ano yung desisyon natin. Kailangan tayuan natin yung faith natin, kapatid. Kasi po mawawalan ng sense ang lahat. Di ba po, kung nag-church tayo dito, pero hindi natin ina-apply yung natututunan natin, tama po ba? Amen po ba doon? Kailangan maging firm tayo na gagawin natin to, ano man ang mangyari. Kailangan maging strong yung decision natin na yung choice natin ay para sa Panginoon. Amen po ba? We need to demonstrate our faith. Bakit po? Faith without actions is dead. Walang sense, walang saysay ang faith natin kung di natin paiiralin yung actions, kung di natin i-demonstrate yung actions, kung hindi natin paiiralin yung inaaral natin, kung paunahin natin yung emosyon minsan. Di ba po, pag nagagalit tayo, minsan nakakagawa tayo ng masama, nasa na yung faith natin? Kung nagkakasala tayo. Amen po ba doon? We need to demonstrate. And ito po ang nangyari sumunod. No, God granted Daniel favor and compassion in the sight of the commander of the officials. The commander of the officials said to Daniel, I am afraid of my lord the king, who has allotted your food and your drink.
For why should he see your faces looking gaunt in comparison to the youths who are your own age? Then you would make me forfeit my head to the king. Now, yung official po, nakausap dito, siya po natakot dun sa desisyon ni Daniel na, paano na lang ako kung papayagan ko yan? Di ba? Paano na lang, baka mamaya ako pa ang madali dito kung papayagan kayo. Makikita ng hari na namumutla kayo, samantalang yung iba, hindi. Paano na lang? But Daniel said to the overseer, whom the commander of the officials had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, sila po yung mga kasama ni Daniel, please put your servants to the test for 10 days, and let us be given some vegetables to eat and water to drink. Tignan niyo po kung paano lumaban si Daniel sa mga oras na to, sa sitwasyon na to. No po, tignan niyo po kung paano siya nag-stand firm. Una po, nagpaalam pa siya. No po, ayaw niya yung gagawin, ayaw niya kainin yung nasa harapan, nagpaalam siya. Diba? Pwede po ba? Ito na lang ang kainin namin. At ang sabi niya dito, please put your servants. Ang please po ay sign ng please. Pag nagpi-please ka, pag nangihingi. Sign ng respect, tama po. Si Daniel po, nag-stand firm siya, still with respect. Ano po? Naging polite siya. Ano po? Hindi siya naging pinangunahan ng emosyon. Tama po ba? Kasi maaaring ganun pwedeng, bakit ko kakainin to? Against to sa faith ko Ayoko na dito, tara na, alis na lang tayo dito. Pwede pong ganun Diba po? At hindi nila alam mo yung mangyayari pero tinayuan nila. Po, then let our appearance be examined in your presence and the appearance of the youths who are eating the king's choice food, and deal with your servants according to what you see. Po, so he listened to them in this matter and put them to the test for 10 days. Wow, natupad yung gusto nila Daniel. Po, isipin niyo po, ganun ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Ganun ang Diyos sa mga nagsastand firm. Po, nangyayari kung ano yung nais nila. Po, dahil yun po ang will ni Lord. And Daniel demonstrated his faith with respect and wisdom. Bukod sa may respeto siya, may respeto siya, may wisdom din kasi alam niya yung gagawin Alam niya kung paano i-deal yung moment, yung sitwasyon na yun. Diba po, with respect, in a polite manner, in a polite way. Pwede po pala yun. Pwede pala tayong mag-stand firm ng ganitong pamamaraan. Bakit? Kasi minsan nakala natin, ang pag-stand firm ay kailangan maging aggressive tayo. Kailangan, ang gusto natin, kung ang gusto natin ito, kailangan matupad yan. Pag hindi, babanggain ko, sinong may sabing ayaw niya niyan? Manda sa akin. Patumbahin yan. Ganon Akala natin minsan ganon. Pero mga kapatid, pwede pala mag-stand firm na hindi ka nagiging offending. Nang wala kang ma-offend. Nang wala kang matatapakang tao. We can stand firm without being offending. Kasi pwede naman tayo mag-stand firm nang nakokontrol yung pananalita natin. Di ba po, last week, yun yung life lesson. Pwede naman tayong mag-stand firm na hindi tayo pinapangunahan ng emosyon, composed pa rin tayo. Pwede po pala yun. Pwede po. Dahil standing firm involves humility. Standing firm, kung ikaw ay maninindigan, kapatid, kung tayo po ay tatayo sa faith natin, kailangan po may humility pa rin. Hindi pwedeng ma-pride pa rin tayo. Amen po ba doon? Naiintindihan po ba natin? May sense po ba ang lahat na once we deal with situations in life, saan man po tayo ilagay ni Lord, ang humility lagi dapat nandun. Dahil kaakibat ng pagsunod, ang pagpapakumbaba. Amen po ba doon? Amen. So now, punta na po tayo sa last. How can we stand firm? Una, decide. Pangalawa, decline. Third, demonstrate. Pang-apat po ay we need to depend. Last but not the least, ang pinakamahalaga sa lahat, we must depend. Kanino po tayo didepende? Kanino po tayo magde-depend? Kay Lord. Hindi sa sarili natin, hindi sa skills natin, hindi kung kahit kanino man, kundi sa ating Diyos lang. Tama po ba? And at the end of 10 days, in verse 15, their appearance seemed better and they were fatter than all the youths who had been eating the king's choice food. Now, after 10 days, ito na po yung resulta.
kakakain nila ng gulay at tubig for 10 days, sila pa yung mas fresh, mas blooming, di ba? Mas, wow, mukha kayong mas malusog mukhang ang ayos nyo tignan kaysa dun sa iba. Tignan mo ang katabi mo kung blooming at fresh. Wow, siguro mahilig sa gulay. Di ba po? Ito po yung naging resulta, no? And next thing, so the overseer continued to withhold their choice food and the wine they were to drink and kept giving them vegetables. Nagpatuloy kung ano yung pinropose ni Daniel. Wow. Ang favor ni Lord talaga. Pinaboran sila. And as for these 4 youths, God gave them knowledge and intelligence in every kind of literature and expertise. Daniel even understood all kinds of visions and dreams. Wow. Alam niyo po, ang Diyos na ang may gawa nito. Hindi na to kontrolado nila Daniel. Ginawa silang matalino ng Diyos. Ginawa silang kakaiba. They stood out. Ano po, dahil nag-stand firm sila. Alam niyo po, ito ang na-realize ko. Those who stand firm, stands out. Ano po, stands out. Talagang palilitawin ng Diyos ang mga nag-stand firm para sa Kanya. Ang mga naninindigan. Ano po, dahil nagpakumbaba sila, dahil sinunod nila ang gusto ng Diyos, ang Diyos ang nag-bless sa kanila, ang Diyos ang pumabor sa kanila. And when we stand for God, depend on Him to do the rest. Di ba po? Kasi kung hindi tayo depende sa Kanya, baliwala lang din. Ano po? Kung sinasabi natin, gagawin ko to, desidido akong gawin to, magno-know ako, pero depende pa rin tayo sa sarili natin. Wala po. When we stand for God, depend on Him to do the rest. Amen po ba doon? Po? Gawin mo kung ano yung nasa paniniwala mo. Tayuan mo, manindigan ka. At ang Diyos sasamahan ka. Sasamahan po niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. No po? At ito po, to sum it all up, how can we stand firm? We need to decide na po kung ano yung gusto natin. Kung ano yung i-commit natin. That's the first step. And second, we need to decline po, to those things na ayaw ng Panginoon. It may be pleasure, it may be sin, no po, it may be our comfort, too much comfort po, no? Nakakasama na po yan. And we should demonstrate, kailangan nating umaksyon, kailangan nating may gawin. Dahil hindi po sapat na naniniwala lang tayo. Kailangan nating tayuan, kailangan nating manindigan, para po maging okay ang lahat, para samahan tayo ng Panginoon. At lastly, we should depend, kanino po tayo didepende? Kay Lord, hindi po sa sarili natin o kung sa kanino man or sa skill, sa galing, hindi po. Kay Lord lang. No po? And you know what? God's favor dwells among the faithful. God's favor dwells among the faithful. Sino po dito gusto maging tapat sa Panginoon? Amen? Gusto nyo ba maging faithful din tayo kay Lord? Amen. No po? Ang pabor ng Diyos, no po, mapupunta sa mga faithful. Tingnan po natin, meron pa pong sunod na nangyari. Then at the end of the days which the king had specified for presenting them, the commander of the officials presented them before Nebuchadnezzar. So ito na po yung final moments, ipepresent na yung mga kalalakihan, no po, kay King Nebuchadnezzar. King, ito na yung mga pinatawag mo. Ano kaya nangyari? Opo, in verse 19, and the king talked with them, and out of them all, not one was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's personal service. Wow! Naging one of a kind sila. Diba? Again, those who stand firm will stand out. Opo, sila yung mga naniwala sa Diyos eh. No? Kaya sila yung umangat. Sila yung mga nanindigan, sila yung nag-stand firm, at nakita po nila yon. Hindi lang po sila ang nakakita, pati yung hari. At sila po yung nakapasok sa service ng hari, ng kaharian. Ano po? And in verse 20, as for every matter of expertise and understanding about which the king consulted them, he found them 10 times better than all the soothsayer priests and conjurers who were in all his realm. Grabe. This is extraordinary. Ang Diyos lang ang may kaya nito. The root, ang pinagmulan, yung faithfulness nila Daniel.
Yung way that they stood firm, nanindigan sila. Ano po? And Daniel continued until the first year of Cyrus the king. Pinaboran po sila ng Diyos for a long time. Gusto niyo po ba mga kapatid, paboran din tayo ng Diyos for a long time? Sa mahabang panahon, habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Gusto niyo po ba yon? Amen. Hindi po imposible. Hindi po imposible dahil kayang gawin ng ating Diyos. Now, standing firm will not be easy. Ito po ang iiwan ko sa inyo ngayon. Standing firm will not be easy. Lalo na po sa panahon ngayon, na ang mga Kristiyano laging tinitignan yan. Pagka sinabi mo, dineclare mo na Christian ako, naniniwala ako sa Panginoon, may faith ako sa Kanya. Kapatid, ang mga tao ngayon, hahanapan ka ng butas. Christian ka, pero bakit ganyan? Can we still stand firm despite all that? Sa panahon ngayon, konting pagkukulang, konting pagkakamali, grabe na ang pangkokondem. Grabe na ang pangbabash. Haharapin ng tao hundreds of challenges in life, kaharapin natin kapatid. Maraming pagsubok sa buhay, haharapin natin kapatid. Bilang Christians, bilang tagasunod ng Diyos, haharapin natin. And it will never be easy. It will never be easy. Having faith, standing firm, it takes courage. Ang manindigan, ang tayuan, ang faith, it takes courage, kapatid. At kung sinasabi mong yun ang desisyon mo sa buhay, na gusto mong i-commit, Lord, I want to be faithful, I want to stand firm kahit ano mangyari. Sa hirap man, Lord, o sa ginhawa, gagawin ko to. If that's your decision, it comes with a promise. Now, standing firm comes with a promise. May pangako pala ang Diyos sa mga naninindigan. May pangako pala ang Diyos sa mga gustong tayuan ng faith nila. Kapatid, gusto mo ba mag-stand firm in your faith? Gusto po ba nating panindigan kung ano yung natututunan natin sa church? Gusto po ba nating manindigan bilang isang Kristiyano? Amen? Now, the Lord has a promise for us. In Matthew 10, verse 22, and let me end with this. Ang sabi po dito, you will be hated by everyone because of me. Sabi po ni Lord, you will be hated by everyone because of me. Na totoo po. Sa buhay natin, bilang Kristiyano, ang pagsunod at ang paninindigan, kapatid, hindi yan titignan ng maganda ng lahat ng tao. Maraming sasabihin ang tao tungkol sa desisyon mo. Maraming ahadlang sa desisyon mo. Maraming mawawala. Marami kang pwedeng isakripisyo. Maaring sa pag-decide mo, maaring sa pagpili natin dyan, sa pag-stand firm natin, masasaktan tayo. Mapapagod tayo, mababurnout tayo. Mawawalan tayo ng pag-asa. Be hated because of me. Ang masaklap dito, be hated by everyone. Parang lahat magiging against sa atin. Now, dyan mapapatunayan, ang kabutihan ng Diyos. Na pag naging faithful ka sa Diyos, ito ang mangyayari. Ang sabi dito, but the one who stands firm to the end will be saved. Ang nagsa-stand firm, kapatid, ang maninindigan, ang hindi bibitaw ay sasamahan ng Diyos. Di ba po yun ang mas maganda? Di ba po yun ang the best feeling, ang samahan ka ng Diyos? Kapatid, ang lahat man sa mundo ay maging against sa'yo. Pero kung tayo ay maninindigan, gagawin natin ang lahat para ipaglaban yung faith natin. Then the Lord will be with us. Makompromise man ang ating comfort, ang ating pleasure, pwedeng masakit pero kailangan kong i-let go para sa Panginoon. Lord, ito ang gusto mo, sige po, susundin ko. Papanindigan ko. Magiging firm ako sa decision ko. And right now, kapatid, do you have that kind of decision you want to commit to the Lord? Meron ka bang gustong itaas sa Panginoon? Gustong isuko sa Panginoon na gusto mo maging firm dyan? Na Lord, gusto kong itaas sa itong kasalanan na to.
And I wanna be firm na hindi ko na to ulit gagawin. At alam ko, Lord, sasamahan mo ako. Lord, ngayon may pinagpipray ako. And I want to decide na, Lord, matupad man o hindi itong ipinagpipray ko, susundin kita. Lord, susundin kita sa buhay ko. I want to commit that to you. I want to stand firm with my faith. I want to stand firm with my decision. I want to stand firm kung saan mo ako ilagay, Panginoon. Kung nasa church ako ngayon, paninindigan ko, i-apply ko yung natututunan ko. Kasi Lord, sabi mo, gusto mo to. Lord, ayaw mo nito, tatanggalin ko to sa buhay ko. I want to be firm. Kapatid, do you want to be firm in your faith in the Lord? If you want to be firm in your decisions in life, in your choices in life, kapatid, now is the best time to surrender that to the Lord. Now is the best time to be committed, to be firm. At kapatid, kung yan ang sinasabi mo ngayon, pwede ba kitang anyayaang tumayo? And let us stand firm in our life. Let us stand firm in worship. Let's worship God in this moment. Hallelujah. Even if the furnace be heated 7 times more, Lord, watch me burn for you. Even if to worship is to die 1,000 deaths more, watch me die for you. Even if the furnace be heated 7 times more, Lord, watch me burn for you. Even if to worship is to die 1,000 deaths more, Lord, watch me die for you. Cause there is glory in the fire, I burn for you. Lifted high, I see your glory in the fire, I lift my praise. Worship like a flame, rising into your throne of grace. I see your glory, 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 glory in the fire, I burn for you. Yes, God, we worship you. See your Hallelujah. glory in the fire, Jesus. I lift my praise. Worship you, Jesus. Don't let me worship like a flame, rising into your throne of grace. I see your glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord God. I know we worship you. Lord God, we know you're here. Your presence is here, oh God. Lord, we thank you for being with us. Hallelujah. Mga kapatid, ngayon sinasabi natin, we want to commit to God. We want to stand firm in our faith. We want to stand firm with our decisions, in our choices. Kung sinasabi natin that we are deciding with all our heart, firmly, we want to obey God. Kung sinasabi natin, we want to say no to those things na ayaw ng Panginoon, and we want to demonstrate our faith. Let's depend on God. Hallelujah. Mga kapatid, pwede ba nating itaas ang ating mga kamay? Pwede ba nating itaas ang mga kamay natin ngayon at kausapin natin ang Panginoon? Itaas natin sa Panginoon. Sige kapatid, huwag kang mahiya. Huwag mo isipin ang sasabihin ng iba. Manindigan tayo. Itaas natin. It's between you and the Lord. Hallelujah. Lord, right now, Lord God, we worship you and we praise you. We magnify your name, Lord God. Panginoon, we want to commit right now. We want to decide on our own that we're standing firm from now on, Lord God. We will say no to those things na ayaw mo, Lord God. We want to demonstrate our faith. Hindi namin kaya kung wala ka, Lord God. Samahan niyo po kami. Transform us, O God. Simula ngayon, sa paglabas namin sa simbahang ito, Panginoon,
every day of our life, in the choices we make, we want to honor you, O God. We want to stand firm on what we believe, and we want to depend on you, Panginoon. Kasi po, hindi namin kaya kung kami lang. Panginoon, mawala man ang lahat sa amin, Lord God, we will be standing firm in our faith. Hindi mababaliwala to dahil walang sayang sa inyo, Panginoon. Ano man ito, Lord God, saan mo po kami ilagay? Lord, hear your children. I know lahat po na nandito came up with prayers, O God. Hear them, Lord God, and we're standing firm that you are with us. Na hindi mo kami pababayaan kasi po naninindigan at maninindigan kami. Lord God, nasasamahan niyo kami every step of the way. And we declare the victory that comes from you, that comes from your name, Lord God. Hallelujah. This is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen.